Magandang umaga, Pangasinan! At gaya po ng nabanggit ko sa inyo kahapon na makakasama nyo pa rin sa programang ito. Ang programang Pangasinan Muna, Hindi Bulsa Muna. Ito po ang inyong lingkod sa 30 minuto na pagbabalita at mapapakinggan nyo kung ano ang mga latest ngayon na nangyari sa lalawigan ng Pangasinan. Ito po ang inyong lingkod, si Atong Remo, at kasama po natin sa technical, si Rachel Mugacos. Hindi na po natin papatagalin at medyo, alam nyo naman, may lang po yung oras natin. At kasama natin ngayon ang Legal Council ng Liberal Party at tumatakbong congressman sa unang distrito ng Pangasinan, walang iba kung hindi si Atty. Leonido Jimenez Pulido, na kung saan papag-usapan natin yung mga kaso na ipinail ng Liberal Party laban kay Governor Amado T. Espino. Unang tatalakayin natin, siguro, pabatiin muna natin. Good morning, Atty. Leonido Budi Jimenez Pulido. Pagbati muna natin sa ating mga kababayan. Good morning po. Budi na lang po, Atty. Budi. Yung Leonido po, medyo formal po yun. Full name po natin. Okay. So, siguro, diretsahan natin kung ano yung status ngayon at saka kung ano yung update na i-charge nyo, ay file nyo na kaso laban sa ating gobernador ng Pangasinan, wala iba kung hindi si Governor Amado T. Espino. Particular na yung pagkakasangkot nito sa pagpatay sa dating mayor ng Impanda na si Mayor Roberto Martinez. Ano na po ang update dito, attorney? Ano po, first of all, we'd like to make a clarification. Yung kaso po for murder against Governor Amado Espino and Congressman Boying Celeste was not filed by the Liberal Party, but was filed rather by the National Bureau of Investigation as well as an NGO named Akapata. So, ano na ang naging status nito? Ibig sabihin nito, may posibilidad ba na mapupusasan yung gobernador ng Pangasinan o makukulong ba ito sa kasong pagpatay sa dating alkalde ng Infanta? Well, considering po yung nature ng krimen, murder po kasi is a non-bailable offense. So, pag lumabas po ang resolution finding probable cause against Governor Espino and Congressman Celeste, then a warrant would be issued by the court. Yung update po kasi ngayon, we still have one final hearing on this on April 25. However, we're very confident about yung pace po ng prosecution, lalo-lalo na ang prosecution panel po ng Department of Justice already denied several motions. So, 5 motions po din na we believe were filed in order to delay the resolution of the case. So, ibig mong sabihin nito, may possibility talagang may weight o may bigat talaga yung ebidensya para ma-aresto si Governor Amado T. Espino? Mabigat po kasi yung pinag-aralan po natin yung ebidensya, yung credibility at yung testimony nung bata, nung testigo na minor de edad, mabigat po talaga siya. We believe na probable cause will issue. Kasi kapag nakakalimutan po kasi natin, alam karamihan po sa atin, ang mga layman, ang testimonya po ng isang minor de edad, yung witness po is 16 years old, ay napakabigat. Because under the rule on child witnesses, the testimony of a minor, na isang bata, mas mabigat pa po at mas credible kesa sa testimonya ng isang adult, na isang matanda. So parang dito naman sa side na kampo naman ni Governor Espino, sinasabi nila na wala daw bigat, walang weight yung sinampahan yung kaso. So ano ba yung probable cause para masabit nga si Governor Espino dyan sa kaso na yan? Ito nga po problema namin sa kanila. Instead of facing the murder charge and the usual course which you file a counter affidavit, instead of facing yung kaso laban sa kanila, they've been issuing statements that it's politically motivated. Sabi nga po namin, kung guilty ka, yun ang pinakamadaling gawin. Deny ka lang ng deny. But give us file a counter affidavit. Hanggang ngayon po, it's already been 2 months. They have yet to file a counter affidavit. Puro motions po ang final nila, motion to defer proceedings, motion to suspend proceedings.
motion to consolidate cases, na lahat po, nakita po ng DOJ na talaga sinasadya nila pinafile para po bagalan yung kaso. Sabi nga po namin, justice delayed is justice denied. Dininay na po lahat ng Department of Justice. Magbabalik ang mainit na usapin natin laban kay Governor Amado Espino sa pagkakasangkot niya sa isang murder case sa isang alkalde dito sa Pangasinan. Ang pagbabalik ng programang Pangasinan Muna, Wag Bulsa Muna. Natin alas 8:17. So balik tayo sa ating mainit na talakayin hinggil dito sa pagkakasangkot ng ating gobernador na kasong pagpaslang sa dating mayor ng Impanta na si Mayor Roberto Martinez. Kasama pa rin pala dito natin si Dennis Mojares at tinataas niya yung kamay niya, mukhang gustong magtanong kay Attorney Budi Pulido. Go ahead, Dennis. Okay, thank you, Atong, at good morning kay Attorney, no? Morning. Attorney, bilang kayo po ay abogado, hindi kaya, ano po yung mga legal aspect dito, no? Kasi parang nagkakaroon ng conflict dahil yung pamilya ng biktima ay sumasangayon dito sa mga akusado. Samantalang yung bata ay talagang tinuturo na yung akusado talaga ang mastermind. Kasi magandang tanong po yun, i-clarify po namin. Murder po is a public crime. Ibig sabihin po ng public crime, kahit sino pwede pong mag-file ng kaso laban sa pinaniniwalaang gumawa ng krimen po na ito. Dahil sa public crime po siya, hindi kailangan ng permiso ng pamilya. Sabi nga po namin, without insinuating anything, naiintindihan na po namin yung posisyon ng pamilya because they've been friends, kaibigan po nila, at political allies po nila ang mga Celeste at ang mga Espino dito sa provincial power ng Pangasinan. Matagal na po magkakasama sa politika yan. So, naiintindihan po namin yung posisyon nila. We understand that they're having a hard time na tumiwalag. Ngunit, ito po yung, let's face facts. Bakit po napakabigat ng kaso? Unang-una po sa lahat, meron pong dalawang lalaki na nahuli sa bayan ng Dasol. Yung dalawang lalaki po na nahuli na yan, positively identified ng 3 pang testigo. Pagkatapos po, lumutang itong bata. Itong bata po na ito, anak na sarili nilang tauhan. Sarili po ng kasamaan. Itong bata po na ito, he states, sa testimonya po niya, na meron po daw siya 2 lalaking kasama, nakasama po ni Governor Espino at ni Congressman Boying Celeste. Doon po sa resort ni Congressman Celeste sa El Pescador, kasama pa po doon ito 2 lalaki na to na tinuro ni Congressman Celeste na sila daw yung papatay kay Mayor Roberto Martinez. Ngayon po, ang ginawa po ng NBI, kumuha po sila ng litrato, ng 2 na nakakulong po ngayon sa Provincial Jail ng Pangasinan. Hinalo po nila sa litrato ng 6 pang ibang tao na inosente. Hinalo-halo po nila, pare-pareho po yung suot, pare-pareho po yung background, para po to create a lineup, a police lineup. Tinuro, without hesitation, tinuro po ng bata yung larawan, yung litrato, ng 2 lalaking nahuli sa Dasol. So, ang tawag po namin dyan, connected corroborating testimonies. Okay. Kaya po siya mabigat. Okay. Hindi na ba abutin, Attorney Pulido, ang pagtatapos ng eleksyon sa pagka-aresto kay Governor Espino? May posibilidad ba ito? Una-una po sila, tatanong ko lang po kung may insurance policy po tayo lahat dito sa bulletproof po ba ang mga salapin po dito sa ating stasyon? Biro lang po. We honestly believe na naaabot. Aabot because it will be submitted for resolution by the end of this week. No, yan po ang sinabi mismo ng prosecution panel ng Department of Justice. Considering po yung bigat ng kasong to, we believe in a few days lalabas na po yung resolution. Okay. So, yan po mga kaibigan, na napapakinggan ninyo yung update ng pagkakasangkot ni Governor Espino at saka ni
First District Congressman Boying Celeste sa kasong pagpaslang sa alkalde ng Infanta. So makikita natin kung anong klaseng gobernador yung binubutusan natin sa nalalapit na eleksyon. Kaya ang hiling lang namin sa inyo na mga botante, mga pumipili ng mga kandidato na kung sino yung gusto nyong paupuin bilang gobernador ng Pangasinan, mag-isip-isip na kayo. Dahil kung hindi, baka hindi natin alam, baka tayo na ang susunod. Okay, may nag-text sa atin Attorney Pulido. Paano nga ba daw nasangkot ang pangalan ni Governor Espino at saka ni Boying Celeste sa kasong pagpaslang sa alkalde ng Infanta? Ito po kasing bata na to, na anak po ng tao nila. Meron po kasi silang isang tao, mediaman, ng pangalan na Jaime Aquino, na lagi po nilang kasama. Ngayon itong si Mr. Aquino po, ginagamit po niya itong bata niya, anak niya, bilang utusan. Siya po yung taga-timpla ng kape, taga-kuha po ng mga gamit ng mga politiko kapag sila po nagkukwentuhan. Nagkataon po, nagkukwentuhan sila sa El Pescador, sa Bulinaw, kasama po si Jaime Aquino, kasama po yung anak ni Jaime Aquino na nagtitimpla ng kape para sa kanila. Siyempre, gusto, kayo naman po, di ba? Na napaka-logical. Gusto mo, ang nagtitimpla ng kape mo, when you're talking about mga sensitibo po na bagay, yung mapapagkakatiwalaan niyo po. Nagkataon din po na yung bata, hindi na po kaya ng konsyensya niya. Dahil ang dami na po niya narinig na kalokohan ng kanyang ama at ng kanyang mga kaibigan politiko. Nagkataon po, na pagkatapos pong pagpaslang si Mayor Martinez, nabalitaan po niya, tinanong po niya yung tatay niya kung ito po yung mayor na pinag-usapan nilang papatayan. At nung umuha po yung tatay niya, hindi na po kinaya ang konsensya ng bata. Kung hindi na po siya, ayaw na po daw niya matangkot, pinugbog po siya ng tatay. Sinaktan siya. So, inabuso po yung bata, kaya po umalis sa bahay nila at naghanap ng tulong sa isang NGO at sa isang politiko sa Liberal Party. So ano po yung pwedeng involvement ng ama dito sa nangyaring krimen na ito? Unfortunately, meron po tayong mga rules, no? May mga rules of procedure po tayo, admissibility of evidence. And an immediate member of the family, no, a son or a daughter, cannot testify against his own father or mother involving a crime that was not directed against him or her. So, as far as the father is concerned, hindi po siya admissible. Pero, meron na pong kinaso against the father ng child abuse. Na pending po ngayon at tumatakbo po ngayon kaso na yan sa regional trial, sa preliminary investigation po ng DOJ. Okay, talagang medyo matindi na pala, no? Habang palapit ng palapit, mainit ang panahon, mainit din ang usapin sa eleksyon. Magbabalik po ng programang Pangasinan Muna, Hindi Bulsa Muna. Lalabi sa programang Pangasinan Muna, Hindi Bulsa Muna. Programa pa lang, alam nyo na kung anong ibig sabihin yan. Kaya mga kababayan namin, mga pinakamamahal naming mga butante, kayo ang bayani ngayon pagdating ng Mayo 13. Kaya habang maaga pa lang, mag-isip-isip na kayo kung sino nga ba talaga ang dapat na mamuno sa lalawigan ng Pangasinan. Hindi lang kasong pagpaslang ang kinakasangkutan ng gobernador na si Amado T. Espino. Meron din pang mga ibang kaso gaya ng plunder o pandarambong na kung saan ay isiniwalat ng mayor ng Bugalyon, ang dati niyang body-body, na naglikom ng
milyong-milyong piso si Governor Espino na galing sa wedding. Kumusta na pala ito, Attorney Budi? Meron ba tayong update dito sa kaso ni Governor Espino na plunder? Ano po, ongoing siya, no? Recently, nagkaroon po ng hearing doon po sa Office of the Ombudsman po mismo, kung saan ni-reaffirm yung content ng kanilang mga affidavits ng ating pong complainant na si Mayor Ricorduña ng Bugalyon at si Charlie Alimagno alias Boy Bata. So, ano na naging kaso nito? Ano na naging tayo yan sa DOJ o sa isinampa na korte ito? Ito po ay pending preliminary investigation naman sa Office of the Ombudsman. Kasi yung final po natin dyan ay plunder, which is a crime na iniimbestiga po talaga specifically ng Office of the Ombudsman. Dennis, meron kang katanungan? Okay, katanungan lang ako na, no? Yung bang plunder, especially kung waiting, ilang amount ba yung kailangan na ito'y may paliwanag bago may sampa yung kaso? Essentially po, ang plunder, para po maklaro po tayo, ang plunder essentially malversation o bribery o kahit na anong paraan kung saan isang opisyal kumita at the expense of the government and of the people. Ngayon, nagiging plunder po yan kapag umabot po ng at least 50 million pesos. Ika-clarify ko lang po, hindi lang po milyon-milyon ang nakuha po dito ni Governor Espino. Ang computation po namin, 1.2, 1.3 billion pesos within 12 years. Billion po, 1.3 billion pesos within 12 years. 12 years? Ako. Nung unang upo niya bilang gobernador? Hindi po. Hanggang nag-upisa po to, yung kanyang kasangkutan o involvement sa wedding, nung pa siya ay congressman po ng 2nd District ng ating lalawigan. Nung talagang in good terms pa sila nung whistleblower niya. Ang kanya pong... Katiwala. Hindi na po, barkada po, kaibigan. Oo. Ngayon po, dinideny niya. Kaya po nagtatawanan po kami lahat. So, paano mo i-deny? Magkakasama po sila lagi. May mga litrato. Kahit na sino pong tanungin yung politiko dito sa Pangasinan. Huwag na po tayo magbulahan. May mga bagay po na we can consider as essentially fact. Dahil alam na po ng karamihan. Mayor Ricorduña has been linked with Governor Espino since 2001. So natatawa po kami na ngayon, dinideny niya na kaibigan po daw niya, si Mayor Ricorduña. Ang problema po niya, ang dami po litrato ni Mayor Ricorduña na magkakasama po sila sa iba-ibang aktibidad. Okay, so siguro, waiting dahil waiting din ang pinag-uusapan, waiting na rin siguro ang pag-aresto kay Governor Amado T. Espino. May iba tayo, kasi wala na tayong oras, Congressman Budi, Pulido. Kumusta ka naman doon sa First District, yung pag-iikot mo? Kumusta naman yung tanggap ng tao sa'yo? Meron na bang, ibig sabihin, talaga bang papalitan mo ng congressman, itong si Congressman Boying Celeste ng unang distrito? Alam niyo po, bagong panahon na po ngayon, gusto na po daw nila ng bagong itsura. Ayaw na po daw nila ng kamukha ni Bamer Moran. Biro lang. Biro lang po. Of course, the campaign is ongoing. We honestly believe that we stand on a very firm platform. Ang plataforma po natin ay ang pagtanggal po talaga ng karahasan sa ating lalawigan. Pangasinan po ito the second most politically violent province in the whole country. Dati po Mindanao, Maguindanao, Masbate, Abra. Ngayon po, sadly, Pangasinan is now the second most politically violent state. Yan po yung gusto namin palitan. Yan po yung gusto pinaglalaban po namin. Naniniwala po kami na kahit anong economic development program ay ipasok po natin sa lalawigan o sa aming distrito ng First District, kung hindi rin po tahimik ang ating distrito, tahimik ang ating lalawigan, mababaliwala po lahat ng ating mga plataforma. Maraming salamat, Attorney Budi Pulido, ang inyong kandidato dyan sa unang distrito ng pagka-congressman. Nasa inyo na yan, mga kababayan natin dyan sa First District, kung sino nga talaga ba ang nararapat na mamuno dyan sa inyo. Hanggang sa muli, bukas po, ang tabayanan po ninyo yung umaatikabong at umiinit na mga balita at mga expose laban kay Governor Amado T. Espino. Ito po ang inyong lingkod, Atong Remo. Sa mga nakaraan, ayon sa mga nangyayari noon at sa nangyayari ngayon, tayong mga Pilipino ay may ugaling magnanakaw mula sa unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ito kaya ay totoo
kaya'y nangyayari, ito kaya'y nangyayari noon, nangyayari din kaya ngayon, ito kaya'y dahil na rin sa ating katamaran, hindi tapat na gawain, sa iba'y nakikinabang. Tingnan mo ang iyong sarili, tuloyin mo ang iyong ginagawa. Ikaw ba'y takot na nakakaluhan para kung makamdaman agad?